What's up mga padyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay nandito tayo ngayon kay Excite Bike Shop para i-feature tong bagong labas na MTB ni Mountain Peak na si Mountain Peak Panther 2022 model. Sulit na sulit to mga padyak. Mamaya alamin natin yung mga nakalagay na components dito at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyo niya, no? At syempre mga padyak, sa video na to ay hindi natin makakalimutan na kunin yung timbang niya. Titignan natin mamaya kung gaano nga ba siya kabigat. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB na mga binabike check natin. So tara mga padyak, simulan na natin ito. Alright mga padyak, ito na yung bike check natin dito kay Mountain Peak Panther 2022 model. Mag-start na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung kanyang frame is a glossy type na kulay black and kulay red sa kanyang frame. Tapos yung pinaka-frame size naman nito mga padyak, ayan, kitang-kita dito sa kanyang seat tube na ito ay size medium, around size 16.5 to size 17 inches yung kanyang frame. Tapos sa pinaka-down tube niya, dito nakalagay yung pinaka-brand name niya na Mountain Peak. Ayan, kitang-kita, no? Yung frame niya mga padyak, parang napansin ko dito, ay kamukha niya si Mountain Peak Everest sa kanyang geometry. Ayan, no? Kung mapapansin nyo rin. Tapos dito na natin makikita yung pinakalagay na kanyang bottle cage. Ayan, dalawa yan. Isa dito sa kanyang down tube, isa rin dito sa kanyang pinaka-seat tube dito. Sa kanyang seat tube naman, is pabilog lang siya. Tapos medyo nakabend siya ng konti dito. Kadalasan naman to kay Mountain Peak, no? Tapos sa pinaka-ICR naman niya, ayan, kitang-kita sa kanyang down tube dumaan yan. Sa right side dito kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Sa left side naman niya, ay meron din siyang ICR. Meron siyang hydraulic cable dito mga padyak, ha. Sa kanya pinaka-head tube naman, ayan, kitang-kita, naka-tapered na rin to. Tapos sa harap naman nitong kanyang head tube, ay may nakalagay dito na logo ni Mountain Peak, yung bundok na Mountain Peak. Yung palang sukat nitong kanyang head tube mga padyak ay 42 to 52 mm. Ayan. Tapos sa pinaka-welding naman niya, ayan no, kitang-kita, napaka-smooth ng welding niya dito sa kanyang head tube. Wala kang makikitang bakas dyan. Siyempre, lalong-lalo na dito sa kanyang pinaka-seat tube dito, mga padyak. Siyempre, dito na sa kanyang BB shell. Smooth welding na rin dito, mga padyak. Yun yung kagandahan kay Mountain Peak, no? Sa pinaka-top tube naman niya, manipis lang siya dito. Tapos may nakalagay dito na SP, na ang ibig sabihin daw nito ay Consummate Jointing. Tapos may nakalagay din dito na Innovation, Technology, Design. Ayan. Tapos mga decals, at yung kanyang model name na Panther. Yung top tube na dito mga padyak, para talaga siya Mountain Peak Everest, oh. Medyo nakataas yung dito niya. And okay, dito naman tayo sa kanyang pinaka seat clamp na ginamit sa kanya. Ito pala ay naka quick release. Tapos yung diameter naman nito ay 34.9. Ayan, alloy na rin to mga padyak. Tapos yung kanyang seat post naman, Granta na yung kanyang brand. Ayan, Granta Stripe yung seat post niya. May diameter naman to na 31.6 at may haba na 350 mm. Yung ginamit na seat post sa kanya mga padyak ay alloy na rin to. Tapos magandang klase na rin dahil naka-set back na siya. Ayan, tapos sa kanyang saddle naman na ginamit sa kanya, Mountain Peak na rin yung kanyang brand. Ayan, kitang-kita dito. Yung style nito kay saddle mga padyak, parang physique, no? Ayan, no? Napakaganda. Tapos malambot pa. Wala lang siyang butas dito sa gitna. Komportableng na umupo dito. Ayan. Okay. Dito naman tayo sa kanyang drivetrain setup. Ito yung inaabangan ng lahat. Dahil naka 1x12 speed to mga padyak. Tapos naka full Shimano na group set pa to. Tapos yung ginamit naman na RD sa kanya, ayan, kitang-kita, Shimano Diore with clutch M6100. Tapos oversize na yung kanyang pulley dito. Ayan, long cage. Tapos sa kanyang cogs naman na ginamit sa kanya, hindi to cassette type mga padyak, micro spline na to. Ayan, 10 teeth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman niya ay nasa 51 teeth siguro to. Ayan. Tapos sa kanyang chain naman na ginamit sa kanya, ayan, kitang-kita din na Shimano na yung ginamit sa kanya. Kaya match na match talaga yung drivetrain nito. Sa kanyang chain stay naman mga padyak, may nakalagay din dito na Panther na model name. Sa kanyang stay naman, may nakalagay dito na Ride Without Limitation. Sa kanyang tubings dito mga padyak ay manipis lang siya. Kadalasan dito kay Mountain Peak. Tapos pa-bladed siya banda dito. Sa kanyang frame, wala siyang stay bridge. Wala na din siyang chain stay bridge dito. Ayan. Tapos sa pinaka-crankset naman niya, ito ay naka Shimano na rin, Halotech 96 BCD Shimano MT510 na crankset.
hollow tech na rin yan. Tapos naka 96 BCD. 175mm naman yung haba nitong kanyang crank arm. Tapos yung ginamit na material dito ay forged alloy na rin to. Tapos yung kanyang chainring naman mga padyak ay naka 12 speed, 30-40, narrow wide. 96 BCD nito na asymmetric itong kanyang chainring. Tapos sa kanyang pinaka bottom bracket naman, ayan, kitang kita naka Shimano na rin to. Kaya matibay talaga to. Ito kanyang drivetrain mga padyak ha. At smooth na smooth. Yung kanyang stock pedals dito mga padyak ay hindi pa na nakalagay. Ito naman yung kanyang stock pedals, no? Ayan. Isa to sa mga i-upgrade nyo dito, yung kanyang stock pedals dahil plastic pa to at hindi pa naka-silvering. Pero mas maganda kung i-upgrade nyo to sa silvering at yung naka-alloy na para smooth nang ikot yung pagpadyak nyo. Sa kanyang pinaka-shifting performance naman sa kanyang drivetrain dahil naka 1x lang to, sa kanyang RD tayo. Yung ginamit sa kanya, Diore M6100, tapos naka-micro spline din na cogs to. 10 to 51 teeth yung pinaka-ratio niya dito. Tapos naka Shimano din na chain. Shimano na crankset. Kaya match na match talaga yung drivetrain nitong si Mountain Peak Panther. Ito naman yung kanyang shifting performance mga padyak ha. Ayan. Napaka-responsive nito mga padyak. Shimano na yung drivetrain nito. Yung kanyang group set. Ayan o, kitang-kita naman. Kada ship ko ay umakit talaga ng mabilis yung kadena at walang delay. Ayan. Sa pinakamalaking tags naman, ayan siya. Wala rin siyang back pedal issue oh. Ayan oh, kitang-kita, wala siyang back pedal issue dito. Napaka-smooth talaga mga padyak, wala akong masabi dito. Tapos matibay pa. Naka-Jaguar na rin pala to na shifter cable mga padyak. Kaya kada hila mo talaga ay responsive. Ayan rin yung kanyang sound check nitong kanyang hubs na Shimano MT410 na micro spline. Di ko lang alam kung ilang pulse to mga padyak ha. Siguro nasa 4 pulse to or 6 pulse. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset na ginamit sa kanya. Ito pala ay naka size 27.5 na wheelset. Tapos yung ginamit na rims sa kanya, ayan kitang kita, Mountain Peak na rims, naka double wall na rin to. Tapos alloy na rin to mga padyak ha. Sa kanyang pinaka-spokes naman na ginamit sa kanya, ayan, stainless na yung kanyang spokes. 32 pieces yung bilang nitong kanyang spokes sa likod. Tapos sa pinakagulong naman niya mga padyak, ayan, kitang-kita, icon, Maxxis icon na may lapad na 27.5 by 2.35. Tapos naka-exo protection pa rin yan. Naka-tubeless ready na rin to mga padyak ha. Pero sa setup nito ngayon ay hindi pa to naka-tubeless ready dahil naka-Schrader valve pa to. Pero kung ipapa-tubeless nyo to mga padyak ay pwede naman. Itong si Mountain Peak Panther no. Tapos sa pinaka-hubs naman na ginamit sa kanya, ayan, Shimano na rin yung itong kanyang brand, alloy, micro spline na rin to. Kanina pinakita ko yung sound check niya. Talagang maingay naman talaga na si Shimano. May tunog mayaman na pala nito no. Ayan. Okay, dito man tayo sa kanya fork na ginamit sa kanya. Ito pala ay naka-Mountain Peak din na fork. Tapos air fork pa yan mga padyak ha. Ayan, ito yung kanyang preload cap. Sa kabila naman ay yung kanyang bomba ng hangin dito. Siyempre yung kanyang lower legs nitong kanyang fork ay alloy na rin to. Pati yung kanyang arc dito ay alloy din. 32mm na yung taba nitong kanyang stanchion ay, at naka 100mm naman itong kanyang travel. Tapos naka true axle yan sa harap. Tapos yung kanyang gulong dito ay 27.5 din. Kagaya ng sa likod. Naka Mountain Peak na rims, double wall, Maxxis icon na gulong, 27.5 by 2.35 yung lapad niya. At hindi pa naka-tubeless ready. Sa kanyang hubs naman dito ay kagaya din nasa likod na Shimano MT410 na silvering hubs. Tapos yung ginamit naman na brakes sa kanya, ayan, Shimano din to. Shimano MT200 na hydraulic brakes. Ay siya mga padyak, kitang-kita. Tapos sinamahan pa to ng 180mm na rotor dito sa harap. Naka-center lock to mga padyak ha. Shimano na rin itong brand. Tapos sa kanyang pinakalikod naman ay naka Shimano MT200 din yan. Ayan, kitang-kita din. Tapos 160mm naman na rotors dito sa likod. Naka true axle na rin pala yan mga padyak ha.
Tapos sa kanyang pinaka-cockpit setup naman, o yung kanyang pinaka-handlebar dito, Branta na rin yung kanyang brand, alloy na rin to. May pagka-backsweep siya ng konti. 720mm, ito nga ba ng kanyang handlebar. Tapos sa kanyang stem naman nagnap sa kanya, Branta na rin to. Tapos, axle naman yung model niya. May haba to na 80mm at nang negative 17. Ito kanyang stem. Tapos may 5 spacer dito na maliliit. Tapos sa kanyang headset naman mga padyak, malamang sa malamang ay naka-seal bearing na rin to. Dahil magandang klase na rin to mga padyak. Sa kanyang pinaka handle grips naman na ginamit sa kanya, ayan, WTB na handle grips. Rubber na handle grips to mga padyak, makapit naman sa kabay. Tapos sa kanyang brake lever naman, Shimano MT200 din para sa likod to. At yung kanyang shifter na Shimano Diore M6100 para sa kanyang RD. Ayan. Sa kabila naman ay yung kanyang Shimano MT200 din na brake lever para naman sa harap. At yung kanyang WTB na handle grips na rubber dito sa kabila. Kung mapapansin nyo dito mga padyak ay wala siyang shifter para sa kanyang FD dahil naka 1x lang to. Pero sa mga nagtatanong dyan kung pwede bang i-convert sa 2x o kaya naman 3x, ay hindi na pwede na mga padyak ha. Ayan o, wala na siyang stopper dito sa kanyang frame. Ayan. Kaya, in short, 1x na to habang buhay, no? Itong si Mountain Peak Panther. Alright mga padyak, sa timbang naman itong si Mountain Peak Panther 2022 model. Titignan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat. Nakaset dyan sa kilogram. Ayan siya. Kasama na rin yung stock pedals niya na plastic pa at hindi pa nakaseat bearing. 3, 2, 1. Medyo magalang siya mga padyak ha. Dahil halos na full alloy na yung kanya mga parts. At yung nakuha natin ay naglalaro sa 10.5 kg to 11 kg. Anong masasabi nyo mga padyak? At yan yung bike jack natin dito kay Mountain Peak Panther 2022 model. Anong masasabi nyo sa specs nito at sa kanyang timbang na naglalaro sa 10.5 kg hanggang 11 kg. At yung price pala nitong si Mountain Peak Panther dito kay Excite by Shop ay 34,000 pesos mga padyak. Dito lang yan kay Excite by Shop. Ilalagay ko na lang yung kanilang FB page sa description box below at yung kanilang contact number para kung sakaling interested kayo dito kay Mountain Peak Panther ay mag-message lang kayo sa kanila. Sa size naman available dito kay Mountain Peak Panther ay 27.5 lang na medium. Hindi ko lang alam kung may 29er to, pero sa kanila ang available ay size 27.5 na medium. Sa presyong 34,000 mga padyak, may discount pa yon at may freebies. Pero para sa presyo niya, sulit na yon para sa akin. Dahil unang-una, yung kanyang drivetrain ay naka-full Shimano na yan mga padyak. Tapos sa kanyang gulong ay naka-Maxxis pa yan. Pato ng Mountain Peak na magaan na frame. At yung kanyang fork ay air shock na rin to. Halos talaga na alloy na yung kanyang parts. Kaya sulit na talaga para sa presyo niya. Kaya kung nagustuhan mo yung video to, huwag mong kalimutan bigyan ng like. At mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi nga updated sa mga latest MTB na mga binabike check natin. Nakaganin tong si Mountain Peak Panther. So hanggang dito lang yung video natin mga padyak. Ride safe mga padyak.